Magandang hali po sa lahat at tayo po ay dumako sa Sunday School, pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kapag-usapan namin ni Pastor Mark sa membership, pero mas maganda rin naman i-refresh sa lahat at sa mga baguhan din na nais maging kaagad ng iglesia. Pasalamatan natin ang Panginoon sa mensahe kanina, nawakin ako sa tayo lahat sa ating napagbigyang mga salita. Buksan po ninyo inyong Biblia sa Romans chapter 12, verse 4, sa verse 5. Romans 12, verse 4, verse 5, ang sabi, kung paano may kanya-kanyang gawain. Ganon din tayong mga mananampalataya. Kahit na marami tayo, ay isang katawan lang tayo kay Kristo at magkakaugnay tayo sa isa't isa. Tayo po ay mananalig. O Ama naming nasa langit, muli kami ay sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahalaga ba ang pagbibiro? Minsan sinasabi, ayoko kasi magkakaroon ako ng mga responsibility, ayoko ng patali. Tandaan natin, mahalaga ang membership. Sa teams ng basketball o volleyball, may mahalaga. Pag hindi ka member, hindi ka makakapaglaro kahit katabi mo yung player doon sa bench. Sa home association o subdivision, meron mga membership, mahalaga. Kasi kailangan ka doon sa contribution ng mga Jews. Hindi kukunin yung basura mo, hindi malinis yung mga bagay at hindi ka parang outsider kapag hindi ka member ng isang home association. O sa iba pang mga asosasyon katulad ng political groups. Hindi ka matatawag na pingklawan kung hindi ka nagpamiyembro doon sa kanilang political party. Kailangan miyembro ka doon. So napakahalaga ng pagiging miyembro. Sa usaping pagsapi sa iglesia, sapagkat ito ang ating usapin, dalawang termino ang dapat nating maunawaan. Ito yung tinatawag na universal church at yung local church. Yung universal church, ito'y itinayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Mga kasapi rito ay tiyak. Tiyak sila na ligtas. Past, present, saka future. Ito yung universal church na hindi nakikita. At pag sinabi namang local church, ito naman yung local church, ito yung grupo ng mga mananampalataya sa isang lokal o isang komunidad. Isang lugar na nakikita at nakakatipon para sa pagsamba sa Diyos. Tayo mga visible, nakikita. Yan ang local church. May local church doon sa Molino, may local church doon sa Cavite, sa Pasig, sa iba't ibang lugar. Ang tawag doon ay local church. Kung paanong si Jesus ang siyang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos, ay gayon din yung local church. Tingnan nyo ang Hebrews chapter 1 verse 3. Ang sabi sa Hebrews chapter 1 verse 3, sa anak nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos. At kung ano ang Diyos ay gayon din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa magitan ng makapangyarihan niyang salita. So ang kaningningan, ang kaluwalhatian ng Diyos ang hindi nakikita ay nakikita kay Jesus na nagkatawang tao. At ganun din ang iglesia. Ang church, sinasabi sa atin, ang lokal na iglesia o church, siyang kapahayagan ng kaningningan ng universal church. Tayo na nakikita ang siyang kaningningan ng universal church na hindi nakikita. At kaya ang mga kasalukuyang kasapi ng universal church na hindi nakikita, makikita sila na kasapi sa isang lokal na iglesia. Kasi itong blessing, isang pagpapala ito. Kung
ako'y kasapi sa isang lokal na iglesia, ipinapahayag ko ang 5 mahalagang paninindigan. Una, 5 lang po ito. Una, pinaninindigan ko na ako ay isang Kristiyano. Pinanindigan ko ako ay isang Kristiyano. Sa makatwid, ipinahayag ko na ako ay isang pinirang ng Diyos sa kaligtasan. Alam natin ito, Ephesians chapter 1, verse 3 and verse 4. Ang Diyos ang pumili sa atin. Kailan? Bago pa nilikha ang sanlibutan. So sa makatwid, kung ikaw ay Kristiyano ka, alam mo, dama mo na ikaw hinirang ng Diyos. Kasi kung hindi ka hinirang ng Diyos, wala ka rito. Wala ka sa pagsamba Sunday after Sunday. Wala kang interes. So ito yung una. Paninindigan mo ikaw isang Kristiyano sapagkat hinirang ka ng Diyos. Pangalawa, isang tinawag ng Diyos sa kanyang takdang panahon. Nasabi po doon sa 2 Thessalonians chapter 2, 2 Thessalonians chapter 2, doon po sa verse 14, ang sabi po ay ganito, tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makabahagi kayo sa kadakilaan ng Panginoong Hesukristo. Tinawag tayo through gospel kanina. Nangusap ang Panginoon, Ebanghelyo, nanawagan ng pagsisisi. Alam ko, lahat tayo nakapakinig ng salita ng Diyos mula pa noon. At doon tayo tinawag. Doon tayo tinawag ng Panginoon. Isa kang tinawag ng Diyos. Hindi kami ang tumawag sa inyo. Hindi kami nag-imbita sa inyo. Galing tayo sa iba't ibang lugar. Hindi tayo magkakakilala. Itinakda ng Diyos ang bagay na ito. At isa pa rito, ako isang Kristiyano sa makatwid, ipinahayag ko na ako'y isang ipinanganak na muli ng Espiritu. Alam na natin ito ay pagtuturo sa John chapter 3, verse 3 hanggang verse 5, na maipanganak na muli. Regeneration. Ikaw ngayon ay isa ng bagong nilalang. Sa makatwid, pinagkalubang ka ng pananampalataya. Romans 10:17, sa pakikinig at pakikinig, sumampalataya ka kay Jesus. At pinagkalubang ka ng pagsisisi. Hindi sa atin galing ang pagsisisi. Katulad nung nakamulatan kong pagsisisi, pag mahal na araw, nadudong kami, nagpapapenitensya, lahat-lahat, pagsisisi ng alam namin at mangungumpisal, pagsisisi nagawa ng tao. Pero ang totoong pagsisisi, ang Diyos ang nagkakaloob nito. Nakita natin doon sa pangangaral ni Apostol Pedro sa Acts chapter 11, verse 38, tinan po ninyo. Acts chapter 11, doon po sa verse 38. Ganito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Pakibasa po yung ano. Wala po. Walang traffic sa labat pwede. 18. Acts 11:18. Oo. Nang marinig nila ang mga bagay na ito, umihinig sila at niwalhati ang Diyos sa sinasabi. Kung gayon binigyan ng Diyos ang mahigpit ng pagsisisi po sa mga. Sino nagbibigay ng pagsisisi? Diyos. Ang Diyos. Lahat kasi, tinuro ni Pastor Bird, lahat tungkol sa kaligtasan, lahat galing sa Diyos. Wala tayong katiting na contribution dito. Kaya tayo nagre-repent, kaya nagsisisi, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pagsisisi na tayo magsisi ng ating mga kasalanan. At siya ang nagbigay nito ng pagsisisi. Gaya po ng nangyari sa Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 2. Tingnan niyo po yung 1 Thessalonians chapter 2. Sa verse 13. Ano pa ang sabi ng mga talata? 1 Thessalonians chapter 2 verse. Patuloy kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil lang tanggapin ninyo ang kanyang salita, ipinangangaral namin sa inyo, tinanggap ninyo ito hindi bilang salita ng tao, kundi kung ano talaga ito, bilang salita ng Diyos na kumikilos sa mga buhay ninyong mga mananampalataya. Salita ng Diyos ang tinanggap ng mga tiga-Tesalonica. Kaya nga, sila'y tumalikod sa kasalanan at naglingkod sa Diyos. Doon sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 9 na sabi, sapagkat sila mismo na nagbabalita kung paano naging makabuluhan ang pagbisita namin sa inyo
at kung paanong tinalikuran ninyo ang inyong Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. Yung po yung pagsisisi, pagtalikod sa dating pagkatao, sa dating pagsamba sa Diyos-Diyosan, sila ngayon ay sumasamba na sa tunay na Diyos. Yan ang pagsisisi. At ano ang ginawa? Mga sumusunod. Sila ngayon sumunod sa ordinansa ng Panginoon, yung bautismo. Nagpabautismo sila sa nila doon sa Matthew 28 verse 19 to 20. At ganoon din sa Acts chapter 2, tingnan nyo Acts chapter 2, yung po sa verse 37, nang marinig nila iyon ng mga tao, tumagos ito sa kanilang puso, kaya't sinabi nila kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Sumagot si Pedro sa kanila, magsisi kayo at tumalikod sa inyong mga kasalanan at magpabautismo. Yan ang ginawa ng mga unang Kristiyano. Sa doon po sa verse 38, sinasabi doon, sumagot si Pedro, magsisi kayo, tumalikod sa inyong mga kasalanan, magpabautismo kayo sa pangalan ni Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. At anong mga sumunod? Sa 41, 42 ng Acts chapter 2, marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila. Ano yung mensahe? Yung gospel, yung ipinangaral ni Pedro, si Kristo. Sa araw na iyon, mga 3,000 tao ang nadagdag sa kanila. 3,000. So, merong nakarehistro. May numbers kasi may bilang. Maraming mga taong nakinig. Pero, 3,000 lamang yung nadagdag sa maraming taong nandoon na nakikinig. Ibig sabihin, may bilang. Kung may bilang, hindi lang yung 1, 2, 3, 4, tapos walang pangalan. Merong pangalan. Juan, Maria, si Jose, may mga bilang. Di ba ganun sa member? Pag magpapatala ka, magpapalista ka. Ganun din sa iglesia, sa pagiging kasapi. Kasabi ka na ng iglesia kung ikaw ay nasa listahan na ng kanilang membership notebook o record. So ito ang nangyari sa unang iglesia. Sabi doon sa 41, nadagdag ang 3,000, 42. Ang mga mananampalataya ay masigasig sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa pagpira-piraso ng tinapay upang gunitain ng Panginoon at sa pananalangin. So doon na nagpasimula ang pagtitipon ng unang iglesia. At hindi lang yon, bilang isang Kristiyano, sa makatuwid, ipinahayag ko na ako'y isang miyembro katulad ng ginawa ni Apostol Pablo. Siya po ay sinuri ng 2 o 3 tulad kay Pablo. Nangyari doon sa Acts chapter 9, sa daan ng Damascus, personal ang Panginoong Hesus ang tumawag. Tumawag sa kanya, Saul, Saul, bakit mo ako inuusig ng ganito? At doon na nagpasimula yung kanyang istorya. At dumating si Ananias at siya ay muling napahayagan at nakakita siya at sa kanyang pagbangon muli, hindi na na-elaborate mas mahabang istorya. Sa makatuwid, siya ay kumilala sa Panginoon at sumampalataya sa Diyos kay Jesus. At simula noon, nangaral na siya ng salita ng Diyos. Na dating tagapag-usig ng iglesia, pinapatay mga mananampalataya, siya ngayon inuusig dahil sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Para bang hindi na kaya mabuhay kung hindi siya makakapangaral ng salita ng Diyos. At bilang isang mananampalataya, kung sa lupa may tinatawag tayong due process, ganun din sa church. Kailangan niyang mag-report doon sa mga alagad na nasa Jerusalem. Nakukuha natin. Doon sa Acts chapter 9, tingnan nyo, Acts chapter 9, doon po sa verse 26. Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, gusto niya sana makisalamuha sa mga alagad ni Jesus, pero takot sila sa kanya. Takot kasi kilala nila kung sino itong Saul na ito. Hindi sila naniniwala na siya ay alagad na rin ni Jesus. Ngunit isinama siya ni Bernabe at dinala sa mga apostol. Ikinuwento ni Bernabe sa kanila kung paanong nakita ni Saul ang Panginoon, Jesus, sa daan at kung ano ang sinabi ni Jesus sa kanya.
At sinabi rin niya ang katapangan ni Saulo sa pangangaral tungkol kay Jesus doon sa Damascus. At kaya mula noon, sabi sa verse 28, mula noon, kasama na nila si Saulo sa Jerusalem at buong tapang siyang nangaral sa pangalan ng sa pangalan ng Panginoon. Nakita nyo? Tinawag ng Panginoon, pinili ng Panginoon. Binago ang pagkatao ni Saul ng Panginoon. Sumampalataya kay Jesus. Nangaral na salita ng Diyos. Pero kinakailangan niyang munang magpasakop doon sa mga nangunguna sa iglesia ng Panginoon na nasa Jerusalem. Nag-report siya doon. Kinatakutan pa siya. At sino nagpatunay? Si Bernabe. Maaaring sinabi ni Bernabe, hindi po. Alagot po. O sumampalataya po yan kay Jesus. Mananampalataya na po yan ni Jesus. Meron nagpatibay. Merong witness. At doon na interview, inusisa siya at ang nagpatibay ng kanyang pagkataong binago ay si Bernabe. Nakita po natin, merong interview ng mga elders. Nag-report siya sa mga elders, sa mga apostol doon sa Jerusalem. Pangalawa, ipinahayag ko ang paninindigan ko, ako isang Kristiyano. Pangalawa, ako isang nakatalagang Kristiyano. Una, nakatalaga sa Panginoong Hesus lamang. Tulad ng ikakasal, iingatan ang sarili at relasyon. Nakatalaga na siya doon sa kanyang mapapangasawa. Hindi na siya nagloloko, hindi na siya nakikijok-jok-jok sa mga fling-fling o mga bagay na manunukso. At tulad ng ikakasal, iniingatan ang sarili at relasyon. Ganon din tayong Kristiyano. Nakatalaga tayo ngayong kay Kristo. Nakatalagang magmahal sa Kanya. Sa John 14 verse 21, ano ang sabi ng talata? Ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng Ama. Mamahalin ko rin siya at ipakikilala ko ang aking sarili sa Kanya. So ako isang Kristiyano nakatalaga kay Jesus. Kung tayo nakatalaga kay Jesus, mamahalin natin si Jesus. Ang sabi ito sa verse 21, ang sino mang tumanggap at sumunod sa mga utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin. At nakatalagang magmahal sa kanyang mga tinubos. John 13, doon sa verse 34, ang sabi, kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minamahal, ganon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Kung kayo nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng mga alagad ko kayo. So, tayo nakatalagang Kristiyano dahil nagmamahalan tayo sa isa't isa. Isa itong patunay na tayo ay alagad ni Jesus. Ano mang malit na pagkakamali ng isa nating kapatid, hindi yung dahilan para hindi tayo magmahalan sa isa't isa. Hindi na tayo katulad nung dati na nagtatanim ng sama ng loob, galit. Alam na natin kung paano tayo mag-react pag nasaktan yung damdamin natin. Ito ang pagpapatunay na tayo ay Kristiyanong nakatalaga kay Jesus. Isa pa, nakatalaga sa layunin, hangarin at gawain ng Panginoon. Itinalaga tayo sa isang hangarin at layunin mula sa Panginoon, sa kanyang gawain. Ito ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Kaya tayo tinawag ng Panginoon. 1 Peter chapter 2, kasabi sa verse 21, ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin, ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag upang tularan natin ang buhay ni Kristo. Nakuha natin?
Tinawag ka ba para maging masaya, para hindi ka naghihirap? Hindi. Ano ba naging kalagayan ni Kristo nung nandito siya sa lupa? Nakita natin sa kasaysayan. Pinagbintangan, mga bagay na hindi niya ginawa, mga bagay na ikika-discourage niya. Bumaba na nga siya mula sa langit para iligtas sila, pero puro mga discouragement pa, naririnig niya. Nagdusa siya, na hindi siya dapat magdusa. Pero sabi dito, ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag. Ang alin? Upang tularan natin ang buhay ni Kristo. Ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin, ang halimbawang dapat nating tularan. Kung nagdurusa man tayo, nagkulang tayo sa hapag, nagkakasakit tayo, mga bagay na nangyayari sa ating buhay, hindi pa ito mahigitan sa pagdurusa ni Kristo para sa atin. So, nakatalaga tayong Kristiyano para dito. At ito yung pagkakatawag sa atin. At ito din ang dapat nating maging hangarin. Sa Galatia, sabi ni Pablo sa chapter 2, verse 20, Galatia chapter 2, verse 20, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na akong nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ang buhay ko ngayon ay ayon sa aking pananampalataya kay si Kristo. So kung nabubuhay tayo, hindi na para sa ating sarili. Nabubuhay tayo para kay Kristo, para kay Jesus. Ito ang dapat nating maging hangarin, ang iyong hangarin ni Pablo. At isa pa, manatili tayo sa pagkakatalagang ito kay Kristo. Kailan? Hanggang sa wakas. Sa Mateo, tingnan niyo ang aklat ni Mateo, sa Mateo chapter 24, sa verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ito sikapin natin. Minsan, may down, pero ang nagpapabangon sa atin, pinalalakas niya tayo. Manatili tayo sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Kaya payo ni Pablo, maglinis tayo sa ating mga karumihan. Di ba laging kaakibat lagi sa pagdulog natin sa Panginoon ang confession, ang repentance. Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 7 verse 1, mga minamahal, dahil taglay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating sarili sa anumang bagay na nagpaparumi sa ating katawan at espiritu. At sikapin nating mamuhay na at may takot sa Diyos. At ang payo din ni Pedro sa 1 Peter chapter 2, verse 2, gaya ng sanggol na bagong panganak, manabik kayo sa dalisay na gatas na espiritual. Ano yon? Salita ng Diyos. Upang lumago kayo hanggang makamtan nyo ang ganap na kaligtasan. So, sikapin natin. Merong devotional, merong salita ng Diyos lagi sa ating araw-araw kung tayo ay tinawag ng Diyos. Ang pagkain natin, lagi merong salita ng Diyos sa araw-araw. Baka mamaya sa susunod na oversight nasa Genesis ka, lumipas na isang taon, Exodus ka pa rin, lalakbay ka pa rin. Merong araw-araw na pagbabasa ng salita ng Diyos. So yung dalawa, ito yung, kung ikaw'y kasapi sa isang lokal na iglesia, ipinapahayag mo ang paninindigang ikaw isang totoong Kristiyano, at yung pangalawa, ikaw ay isang nakatalagang Kristiyano sa mga binanggit natin kanina. Yung pangatlo, ako ay may pananagutang Kristiyano. Kung kasapi ka sa local church, ikaw ay may pananagutang Kristiyano. Kanino ako may pananagutan? Kanino ako may pananagutan? Ayokong managot, ayokong mayroong responsibilidad. Kanino ako may pananagutan? May pananagutan ako sa Diyos. Romans chapter 14. Tingnan po ninyo ang Romans chapter 14. Doon mula sa verse 7. Wala ni isa man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Kung tayo nabubuhay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo o mamatay tayo ay sa Panginoon. So nakita natin,
may pananagutan tayo sa Diyos. Meron kang pananagutan sa Panginoon. Sapagkat ang buhay na taglay natin lahat ay galing lahat ito sa Diyos. Maganda man ang buhay mo dito sa lupa, maganda man ang trabaho mo dito sa lupa, malaki man ang sweldo mo dito sa lupa, kung hindi ka bigyan ng buhay, bukas para magtrabaho, wala na. Hanggang doon na. Ang mamatay, ang mabuhay ay para sa Panginoon. Sa Kanya galing lahat, ano man meron tayo. Karunungan man ito, kalakasan man ito, lahat ay galing sa Panginoon. Kaya meron tayong pananagutan sa Kanya. Ano pa? May pananagutan ako sa bawat kasapi. Ha? Ilang miyembro ang SGBC? 48 na o 35 ngayon? Pananagutan ko sila lahat. Tingnan niyo ang Galatians chapter 6 verse 1 to 3. Galatians chapter 6 verse 1. Mga kapatid, kung may magkasala man sa inyo, kayong mga ginagabayan ng Espiritu ang dapat tumulong upang magbalik loob sa Panginoon. So, may pananagutan tayo. Kanino? Sa bawat miyembro. Kapatid natin sila sa Panginoon. Mahal natin ang bawat isa. Ngunit, gawin nyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso sa inyong pagmamalaki. Ang sabi doon, tulungan, sa verse 2, tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utusan ni Kristo. Yung sabi kanina na magmahalan kayo sa isa't isa. At makita nila, mapatunayan na alagad nga tayo ni Kristo. Verse 3. Kung mayroon sa inyong nag-aakala na nakakahigit siya sa iba, gayong hindi naman, nililinlang lamang niya ang kanyang sarili. So wala tayong dapat ipagmalaki sa isa't isa. Mga pastor nga, nabalitaan, nahulog sa pagkakasalang, gagaling nila eh. Mahina tayo lahat. Kaya sabi doon, tayo ay magkaroon ng pananagutan sa bawat isa nang may mabiyaya. Tulungan natin ang isa't isa. At sabi doon sa Galatians chapter 6, sa verse 10, habang may pagkakataon, ano sabi doon sa verse 10, chapter 6? Pakibasa. Kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mga isa lahat. Alam-alam sa mga kanilang sa sambayan ng mga kapalitan. Hindi pinagbabawal gumawa ng mabuti, kundi lalong-lalo na sa sambahayan ng pananampalataya. Saan yun? Sa local church mismo, sa mga kapatid natin sa pananampalataya. At ano pa? May pananagutan ako sa mga elders. Hebrews chapter 13, verse 7, ang sabi, alalahanin nyo ang mga dating namumuno sa inyo na nagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Siguro dito, bago na yung namumuno. Kasi sabi niya, alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo na nagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nyo kung paano sila namuhay at namatay ng may pananampalataya. Ay, namatay na pala sila kaya dati. Sila ang tularan ninyo. Ang sabi doon, alalahanin natin sila. Huwag natin silang kalilimutan. Pananagutan natin ang mga elders. Sa ngayon, alam nyo kasaysayan ng church, isa yung full-time, isa yung hindi pa full-time. Malakas pa si Pastor Mark, nakakapagtrabaho pa. Katulad din naman ng unang panahon tayo nagsama-sama na hindi naman nanggagaling yung mga ano sa iglesia sapagkat wala pang kakayanan ng iglesia. Kaya alalahanin natin sila na mga ginamit ng Panginoon. Huwag natin silang kalilimutan. Kasabay ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Alalahanin din na, ay, kumusta na kaya sila? Ay, may ano ba kaya sila? Yan ang ibig sabihin, maging practical. Kasi isang pamilya na tayo, isang local church, isang pamilya ng Panginoon. At doon sa verse 17, tingnan nyo ang Hebrews 13 verse 17. Pakibasa yung verse 17. Tulad kaya ako kasama ko sa mga namumuno sa inyo.
sila ay matamang nagbabantay, alang-alang sa inyong mga kamay, bilang mga mananalo. Kaya ang gampanan nila ito ng kagalakan at hindi naman yakas. Ito ay hindi ito mangyayari kapag ito ay namak sa inyo. So napakahalaga yun. Alalahanin natin sila. Sapagkat sila ang mananagot sa harapan ng Diyos. Paring meron kaming naituro, meron kaming mga bagay na hindi namin na ipaglingkod sa inyo, sasagutin namin ito sa harapan ng Diyos. O bakit yun hindi mo inan? O bakit ito? O bakit siya hindi? So dapat, kasi hindi madali yung pastor o elder. Kasi siya ang tumatayong ama, physical, sa pananampalataya. Nakukuha ninyo? At kung mabibigyan natin sila na sama ng loob, ang sabi, hindi ito makakabuti sa atin. Baka pag tayo niya sa pulpito, merong sama ng loob, may galit, hindi tayo makikinabang. Ito yung sinasabi ng talata. Bigyan natin sila ng kaaliwan, bigyan natin sila ng suporta. So ito yung mga pananagutan. So ano ang kapakinabangan ng pananagutan ito? Ito yung malinaw na paalala na hindi ka nag-iisa. Kayo nag-iisang mananampalataya. Bahala nga kayo dyan. Hindi ganun. Ito'y paalala na kabahagi ka ng katawan. Romans chapter 12, yung binasa natin kanina. Ano sabi ito sa Romans chapter 12 na binasa natin kanina? Pakibasa yung yung verse 4. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga bahagi, at ang mga bahagi ay hindi magkakatulad ang gawain. Kaya tayo na marami ay isang katawan kay Kristo. Mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Isang katawan tayo kay Kristo. At alam natin sa isang katawan, maraming parts, maraming bahagi. Kalingki nga, mula pa lang dito, marami na. Kung isa-isay natin yung mga pangalan nila, hinlalaki, hintutulo, hanggang sa hinliliit, palad, kamao, braso o anumang bagay, parts ito ng body, ng katawan. Tayo isang katawan na iba't iba ang bahagi natin. Merong malakas, merong mahina. Pero tayo isang katawan, ng ulo ay si Kristo. Ano sabi ito sa verse 5? Binasa na ba lahat? So, isang katawan tayo na nagbibigay tayo ng papuri ng kaluwalhatian sa ating Diyos na lumikha sa atin. Ito'y paalala na dala mo ang pangalan ng Panginoong Diyos. So, tayo bahagi, nagpapaalala din ito sa atin na dala natin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi sa Exodus 20 verse 7, huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos, ang magpaparusa sa sino mang gagamit ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Dala na natin ang pangalan niya ng Diyos na ating sinasamba. Saan man tayo pumunta? Makikita, ay, yung ba yung Diyos nila? Ay, ganito. So, ingatan natin. At ang isa pa doon, ito'y nagpapaalala na dala mo ang pangalan ng iglesia, ng church. Sa 1 Corinthians 3:16 to 17, ang sabi po ay ganito, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Ang sino mang wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan niya dahil banal ang templo ng Diyos at ang templong iyon ay walang iba kundi kayo. Anong ibig sabihin? Nadala natin ang pangalan ng church, SGBC. At ang sino mang wawasak, wawasakin din ng Panginoon. Pinawasak natin ito kapag nandun tayo sa ibang lugar. Oy, ano ba yung church mo, SGBC? Ay, kanya ba ugali ng SGBC? Pinawasak natin. Dala natin yung templo. Tayo ay templo ng Banal na Espiritu. Na kapag nagkakatipon tayo, andin dito yung presensya ng Panginoon sa kanyang templo. Sinisira natin yung pangalan ng church. Kasi may magtatanong, ano bang sinisambahan mo? Saan ba yung church nyo? Ano ba yung pangalan ng church nyo? Kaya mag-ingat tayo bilang kaalib ng iglesia, ng local church, ng SGBC. Pananagutan natin ito. Nasabi doon kanina sa Romans, di ba? At tayo kabahagi ng isang katawan,
kung ano yung sakit ng kalingkingan, sakit ito ng buong katawan. Kapag kayong isa, nakitaan ng hindi maganda na isang halimbawa hindi mananampalataya, o yung kasama niyo sa church, ganitong ginawa niya doon sa sa driver, o kayo doon sa... Sino nasasaktan doon? Ang buong katawan. Kaya ingatan natin ang buong katawan. Sinisira natin ang Iglesia ng Diyos. So, ang pagiging miyembro ay tulad din ng isang singsing ng mag-asawa. Di ba sa oath, sa vow, sa pagkakasal, nangako sila sa isa't isa, simbolo ng kanilang pagkasamang maging tapat sila sa isa't isa. Ganon din sa church. Yung pagiging miyembro, tulad po ito ng singsing ng mag-asawa. Naalala ko nung ako'y first time na nagtrabaho doon sa Laguna, 17, 18, mga buhay namin after trabaho, buhay sa gabi, yung patay sinding ilaw. So naranasan ko yung bago ako tinawag ng Panginoon. Yung kasama ko, inaalis na yung singsing niya. Sabi ko, ba't inaalis mo yung singsing mo? Eh kasi baka malaman nila may asawa ako. Ganun pala yun. Kasi chick siya eh, nangloloko siya ng mga babae na nagpapakilalang binata pa siya. So ganun din, ang pagiging miyembro ay tulad ng isang singsing, maging matapat tayo. Miyembro ka, matapat ka. Meron kayong pinirmahan, meron tayong pinirmahan na pagiging matapat sa ganitong mga bagay. Sa loob ng iglesia, ingatan natin. At pagpapasakop at iba pang mga paalala. So nagpapaalala ito sa iyo na may pananagutan ka na. Ito'y blessing. Pagpapala ito, hindi ito pabigat. Kaya saan ka man naroon, laging may nagpapaalala sa iyo, may iwas ka sa mga tukso. At kung mahulog ka man, ay may sasagip sa iyo. Galatians chapter 6, verse 1 and 2. Paalalahanan ka ng kapatid sa local church. Nagbabantayan tayo sa isa't isa ng may pagmamahal. Hindi na katulad ng dati pag nasaktan ka, sasaktan mo rin siya. Hindi. Nagmamahalan tayo sa isa't isa. Marami pa tayong mga pagkakamali na nagagawa. Kahit matanda na ako, nagkakamali pa rin ako. So, kailangan natin ng pagtuturo sa isa't isa. So, pang-apat, ako ay may karelasyong Kristiyano. Karelasyong Kristiyano ng buong pamilya, gaya ng sanga ng ubas. May connection tayo sa isa't isa. Karelasyon natin ng bawat isa. Karelasyon ng kamanggagawa, kabahagi sa katawan, contributor. Nakita ninyo, kumikilos lahat yan. Katulad ako, halimbawa, kakain ako, andun yung pagkain. Merong contributor, merong ginagawa yung paa, lalakad siya, pupunta siya doon. Pagdating doon, kukunin ng kamay yung pagkain. At pagdating doon, yung mata, titingnan niya. At ibubukan ng... So, lahat gumagawa. Diba? Lahat tayo bahagi ng katawan. Wala na sa atin yung parang nagbubutas ng upuan, parang laging bisita na lamang, sana lamang laging nakaupo, hindi man lang makatayo, hindi lang makabati sa bagong dumalo. Hindi ganon. Hindi pwedeng yung kamay ko maiwan dito, yung iba na doon. Lahat tayo ay gumagalaw, gumagawa tayo. Ito ay karelasyon ng kamanggagawa, kabahagi tayo lahat. Ang sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. 1 Corinthians chapter 12 verse 26 to 27. So, kaya kung sinisira mo ang iyong sarili, naapektuhan ng buong katawan, upang ito'y maiwasan, kailangan ng kapakumbabaan. Kapag kayo tinutuwid, tikom yung bibig mo, huwag na yung gumante. Mali eh. At darating ang araw, i-vindicate ka ng Panginoon kung talagang mali ka. Tandaan natin lagi, sabi ng Panginoon, ang vengeance is mine. Sa akin ang paghihiganti, huwag ka nang gumanti ng iba't ibang paraan. Para saktan mo siya ulit. Nasaktan ka, ang Diyos na ang magko-comfort sa'yo. So ito tayo ngayon. Panglima, ako ay isang nakakontratang Kristiyano. Ba? May contract ba tayo? Sabi doon, saan tayo nakakontrata? Sa doktrina. Sa itinuturo sa atin dito.
Dapat nagkakaisa tayo sa doktrina. Ephesians chapter 2, verse 19, ang sabi ng talata ay ganito, sa Ephesians chapter 2, verse 19, kaya kayong mga hintil ay hindi na mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan, na itinayo sa pundasyong inilatag ng mga apostol at mga propeta kung saan si Kristo ang batong panulo. Yung tinuturo sa atin dito, wala sa itinuro ng mga apostol, na itinuro naman ng ating Panginoong Jesucristo sa mga apostol. Hindi tayo nalilihis doon. Tayo nagkakaisa, nakakontrato tayo doon sa ating doktrina, isang doktrina, nagkakaisa tayo. Hindi tayo sasalungat at sisira sa ating pinagkaisang paniniwala. Kaya kung may problema sa itinuturo dito, magtanong, huwag yung sarilinin na pwede nyo namang itanong kung nahiya kayo doon sa ginagawang Q&A. Itanongin nyo yung nagturo. May time, may mga paraan, di ba? May mga paraan na may messenger, anumang bagay, para maliwanagan ang bawat isa. At upang maiwasan ang ganitong kasiraan, huwag pagkakampi-kampi. Ilapit agad sa elder kung may problema. Huwag kailangan, huwag yung pagkikwento-kwento ng mga bagay na magkikreate ng division. Diba? Sinabi doon sa Corinto, kay Apollos ba ang church? Kay Pablo ba ang church? Parang chinap-chap na nila si Kristo. Kaya, saan pa? Iwasan ang pamumuhay na salungat sa ating pinaniniwalaan. Iwasan ang malagay sa disiplina. At saan pa? Sa discipleship. Matthew 28 verse 20, tinuturuan tayo doon. Maturuan para gawin ng Panginoon yung evangelism, Ephesians chapter 4, 11 to 14. Para saan? Para sa misyon, sa paghayo at suporta. At para saan pa? Sa iglesia upang maturuan at maging tumibay ang katawan. Ang iglesia ay haligi at suhay ng katotohanan, 1 Timothy 3:15. At ang miyembro ng kabahagi ng iglesia ang spiritual na templo. Dito tayo lumalakas. Huwag natin kaligtaan ang mga pagtitipon, mga tinakdang pagtitipon, lalo ng pagsamba kapag araw ng ito. At sa pagtatapos, gusto nating makatiyak na tayo ay Kristiyano? Pasakop tayo sa kalooban ng Panginoong Jesucristo. Paano? Paano mo masabing Kristiyano ka? Sumapi, magpamiyembro sa isang local church. Walang nakarinig na salita ng Diyos na sarili lang niya ang sinusunod niya. Sa linggo, doon ako. Sa isang linggo, doon naman ako. Sa susunod na linggo, doon naman ako. Sa susunod, doon naman. O di ba naging cross? Kaya Kristiyano ako. Walang tipaklong na Kristiyano, patalon-talon. At walang Kristiyano na kapag nasaktan ng pastor sa mensahe niya, ay hindi na muna ako dadalo dyan, sa susunod na lang. Sakit yung sinalita ng pastor. Ang iglesia ay parang sambahayan natin. Yung mga anak, pinagsasabihan, sinesermonan, kasi ayaw na magulang na sila yung mapahamak. Pero nalaman kapag ang anak ay talagang rebelde, di ba, lalayas yan. Pero pagka sinesermonan siya, nakikinig sila. Ganun din sa church. Itinutuwid tayo ng Panginoon sa magitan ng kanyang mga lingkod na tumatayo sa pulpito. Pinangungunahan niya tayo. Kaya kung ikaw talagang totoong Kristiyano, pakiramdam mo, tinawag ka, itinilaga ka, ay, gusto kong mapasabi. Hindi ko hinikahit na dito o kung saan nyo gusto, kung saan kayo malapit. Kailangan doon ka sa loob ng kawan. Mapamiyembro ka, maitala yung pangalan mo doon. Hindi lang dito. Kung talagang mananampalataya ka, sumapi ka sa isang lokal na iglesia na tama ang itinuturo na salita ng Diyos. Pagsapi sa katawan ni Kristo ay isa sa kanyang kalooban at malinaw na tanda ng isang pagiging totoong Kristiyano. John chapter 10, doon po sa verse 14, ang sabi ng talata ay ganito. John 10:14, sabi, ako ang mabuting pastor.
kung paano ako nakikilala ng aking ama at kung paano ko siya nakikilala, ganyan din ang pagkakakilala ko sa aking mga tupa at ang pagkakilala nila sa akin at iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila. Verse 16, may iba pa akong mga tupang hindi kasama sa kawan. Sabi sa verse 16, meron ba akong ibang tupa na wala dito sa kawan? Kailangan pangunahan ko rin sila at papakinggan nila ang aking tinig at magkakaroon ng isang kawan na may isang pastor. Sa verse 27 ng John 10, nasabi ay ganito, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila mula sa aking mga kamay. Sapagkat walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin, siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ako at ang ama ay iisa. Wala daw makakaagaw sa atin. Tinawag niya tayo, nilagay niya tayo sa kanyang palad. Ito yung ama, anak, paano ka maaagaw? Sarado. At kung talagang naunawaan mo ang disenyo ng Diyos para lumago ka sa pananampalataya at pagkakilala sa Kanya, kailangan na doon ka sa Kanyang kawan, ang iglesia. Dumadalo ka, nagpapasakop ka, meron kang dinadalohang isang lokal na iglesia. Nakukuha natin? So, dito, nababatay ang pangangalaga ng pastor sa iglesia ng Diyos. Yung oversight. Nakakala pinakikialaman takialam. Meron yung pastor na ito. Sa tahanan, kung hindi tayo pinakikialaman ng ating mga magulang, hindi tayo mahal ng ating mga magulang. Di ba tinatanong, nasaan na kayo? Anong oras ka uuwi? Dahil, anak mo sila. Nag-aalala ka sa kanila. Ganun din sa local church. Hindi ito pakikialam, kundi pagbabantay sa iyong kalagayang espiritual. Baka nasa saan ka na. O hindi ka nakadalo. Bakit hindi ka nakadalo? Pasama ba kumustahin kayo? Kailangan yun eh. Sapagkat kayo tinawag, anak na ng Diyos. Ito ang kahalagahan. Kaya sa talinhaga ng Panginoon doon sa 100 tupa, mahalaga ay hinahanap ang isang nawawala at hindi ang 99 na hindi nawawala. Nandoon yun sa church, sa kawan niya. Nahanapan niya yung isa na nawawala. Kaya kung isa ka doon sa mga nawawala, pasakot tayo. Sumunod tayo, tandaan natin, John 16, sinabi ng Panginoon, hindi kayong pumili sa akin, akong pumili sa inyo. Sumunod tayo sa salita ng Panginoon. Huwag tayo maging traditional religious churches attenders na pag dumalo, umupo, nakinig, lumabas, okay na. Meron pong karapatan ng isang lokal na iglesia, itinayo ng Diyos upang pangalagaan tayo sa ating kalagayan spiritual. Isa tayong pamilya ng Panginoon na ang ating Ama ay ang Ama natin nasa langit. Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, salamat po sa biyayang pagtuturo kung paano po napakahalaga ng isang lokal na iglesia na kung saan na kami na-nurture, tinuturuan, pinapakain mo, pinalalakas, pinalulusob mo ang aming kalagayan espiritual. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa na makita namin ang kahalagahan nito. At sa mga wala pa sa lokal na iglesia, nawa magka-interest sila, Panginoon, na maging kaalog sila ng isang lokal na iglesia upang mapagtibay at mapangalaga ng kanilang kalagayan espiritual. Tulungan niyo po kami sa mga nalalabipang oras ng aming pong paglilingkod sa inyo, pagsamba sa inyo. At bigyan niyo po kami ng matamis na fellowship sa bawat isa. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.